Nag-post si Bato, no? Kaugnay dito sa pagkakadeklara ngayong araw ng Korte Suprema na unconstitutional daw yung impeachment kay Sara Duterte. Ha? Siyempre, sobrang tuwa ni Bato de la Rosa, kaya lang sa sobrang tuwa niya, ayan, naulit na naman ang kasasabi tungkol sa Holy Spirit. Ha? Nag-Holy Spirit na naman si Bato sa pagkakadeklarang unconstitutional ng Senado sa impeachment. Papalitan na yata si Kibuloy sa pagkapinuno ng QJC. Ha? Itong si Bato de la Rosa, maalala nyo doon sa noon sa impeachment session ng Senado noong June 9 at 10, June 9 at 10 saka 11. Itong si Bato nag-motion to dismiss. Gusto niyang ipa-dismiss. O ngayon, ang sabi ni Bato, nung nag-move daw siya na i-motion to dismiss, o nag-move siya na ipa-dismiss yung impeachment noon, guided daw siya ng Holy Spirit. Guided daw siya ng Holy Spirit. Ha? Kaya alam niya daw na tama yung ginagawa niya kasi guided siya by the Holy Spirit. Ha? Kaya ngayon daw, ito namang Korte Suprema, naniniwala daw siya, nang magdesisyon ang Korte Suprema dito sa impeachment ni Sara at diniklara nitong unconstitutional ang impeachment, sabi ni Bato, guided din daw ng Holy Spirit ang Korte Suprema. Tindi mo, Bato. Para ka ng Pastor Kibuloy, Ikaw na bang papalit kay Kibuloy? Itong pagkakasabi ni Bato sa post niya, when I moved for the dismissal of the impeachment complaint versus BP Sara, I was guided by the Holy Spirit. When the SC rolled it as unconstitutional, I'm sure they were guided also by the Holy Spirit. The Holy Spirit defeated the forces of evil. Hallelujah. Oh, mayroon pa palang hallelujah. Intindi ni Bato ngayon, napapa-hallelujah na ngayon si Bato. Siguro, na ito? O, paano yan, Bato? Paano yan pag inaresto ka ng ICC? O, pag may warrant of arrest ka na naman ng ICC, tapos inaresto ka ni Torre, o sasabihin mo ba guided din ng Holy Spirit si Torre, Bato? Paano yan? Pag naglabas ng warrant of arrest ng ICC, hihingi ng cooperation ng Interpol, at yung Interpol hihingi rin ng cooperation ng Pilipinas, at sa Pilipinas naman, sa pag-cooperate nito, si General Torre na naman ang mag-i-implement, o ano yan? Paano yan, Bato? Pagka ganun ba, guided ng Holy Spirit ang ICC? Guided din ng Holy Spirit ang Interpol? Guided din ng Holy Spirit si Torre? O ano? Susurinder ka ba dyan? Magpapa-aresto ka ba? Yan, ano ba yan? Guidance din ba ng Holy Spirit? Ang problema niyan, sasabihin mo, hindi guided ng Holy Spirit kung aarestuhin ka ni Torre. Selective yata yung guidance ng Holy Spirit na sinasabi mo. Tsaka wag mong i-invoke dito ang Holy Spirit. May mga paano-ano pa si Bato, The Holy Spirit defeated the forces of evil. Hallelujah. Ang tindi mo, Bato de la Rosa. Anyway, ano talaga yan. Ganyan na yata ang nangyayari ngayon kay Bato. Parang nag-hallucinate na ito. Ay isip na posibleng ang lumabas na rin ang arrest warrant sa kanya. Kaya ngayon, parang naano na ito. Napapadalas yata ang pagdarasal ni Bato. Napapadalas ang pag-invoke ng Holy Spirit. Biglang naging religyoso Doon sa impeachment ni Sara, yung pag-sponsor niya daw ng motion to dismiss, guided siya ng Holy Spirit. Ngayon na naman, sa Korte Suprema, guided na naman ng Holy Spirit. Ay, Bato de la Rosa, hindi wag niyong gagamitin ng Holy Spirit niyo. Unang-una, yung mga pagpatay na nangyari sa war on drugs. Wag mong sabihin kagustuhan ng Diyos 'yun. Wag mong gamitin ang pangalan ng thou shall not use the name of the Lord thy God in vain. Wag mong sasabihin
nakagustuhan ng Diyos yung mga nangyari nung war on drugs ni Duterte na kay ikaw yung ikaw yung chief implementor. Ha? Mas tama pang sabihin na yung pagpapanagot sa inyo ngayon at pagbibigay hustisya sa mga biktima, yan ay yan ay may ng Diyos, mas yun pa. Pero yung kasamaan, yung kasamaan itutolerate ng Diyos. Huwag mong i-invoke ang Diyos o ang Holy Spirit yan ba to? Ha? Ano yan, sinisira nyo ang pangalan ng Diyos, huwag nyong pagamit-gamitin. Minumura ni Duterte ang Diyos. Ha? Kasama ka ni Duterte nun, pinagtatawa ka kapag si Duterte nang babastos. Nang binabastos at minumura ni Duterte ang Diyos, tuwang-tuwa kayo. Tapos ngayon, bigla kang babanggit-banggit ng Diyos. At saka yung pagbanggit mo ng Holy Spirit, parang parang mas nakaka-insulto eh. Mga parang ginagamit mo yung Holy Spirit para sabihin na ang mga ginagawa nyo ay kagustuhan ng Diyos. Huwag nyong gagamitin ang Diyos sa mga kasamaang nangyari sa panahon ninyo at sa mga kasamaang ginagawa ninyo ngayon. Huwag nyong gagamitin ang Diyos. Huwag nyong gagamitin ang Holy Spirit. Ano yan itong mga nangyayari ngayon, ito? Sa bandang huli, mananaig ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Itong nangyari ngayon na desisyon ng Korte Suprema, panandalian lang yan. Panandalian lang yan. Sa bandang huli, mangingibabaw ang kabutihan, ang katotohanan. Tandaan mo yan ba to? Yan yung yan ay yung kagustuhan ng Diyos. Hindi itong mga sinasabi mo. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ito po ang ating Punto Diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.